Kikitilin ko na sana ang buhay ni Dencio nang biglang makarinig ako ng ingay mula sa mga tao. Hindi pa tayo tapos. Babalikan kita at sisiguraduhin kong hindi ka na makakaligtas. Napansin kong napangisi siya sa sinabi ko. Hindi ko akalaing darating ang araw na ako mismo ang magiging bangungot ng mga lalaking minsang gumawa sa akin ng kasamaan. Hindi ko ginusto ito, pero pinilit nila akong tahakin ang landas na ito. Hindi ko rin alam kung dapat ba akong matuwa sa pagbabagong ito, ngunit isang bagay ang sigurado. Ang bawat sigaw nila sa gabi ay musika sa aking pandinig. Madilim ang gabi nang masundan ko si Dencio pauwi mula sa inuman nila sa sabungan. Lasing na lasing siya. Paika-ikang naglalakad sa masukal na daanan pauwi sa kanilang bahay. Nakangiti pa siya. Marahil iniisip kung paano siya muling gagawa ng kasamaan. Hindi niya alam na ngayon ko nakikitilin ang buhay niya. Nagpakita ako mula sa anino. Hinaharangan ang kanyang daan. Napahinto siya at tinignan ako ng mabuti. Sandali akong kinilabutan nang makita ko ang ekspresyon niya. Hindi takot, kundi tuwa. Maria! Ano bang ginagawa mo rito sa ganitong oras? Sabik ka bang makita ako? Ngumisi ako, pero hindi sa paraang nais niyang makita. Dencio, malamig kong tawag sa pangalan niya. Ako ba ang sabik? O ikaw? Napakunot ang noo niya, pero hindi pa rin siya nag-aalalang lumapit sa akin. Ano ko ba naman, Maria? Hindi ka pa rin nakaka-move on sa nangyari noon. Ang tagal na nun. Tapos na yun. Tapos na? Mabilis akong lumapit sa kanya. Inilapit ko ang mukha ko sa mukha niya. Sa malapitan, kita ko ang pamumula ng kanyang mata dahil sa alak. Ang singaw ng kanyang hiningang bumalot sa akin. Ikaw ang may sabi niyan, Dencio? Napa-atres siya. Anong ibig mong sabihin? Hindi ko na inaksaya ang oras. Sa isang iglap, sinunggaban ko siya. Sinakal ko siya gamit ang isang kamay habang pinipigilan ang kanyang katawan. Sinubukan niyang lumaban, pero mahina siya. Walang laban sa bagong lakas ko. Maria! Huwag! Pasigaw niyang pagsusumamo, pero wala na akong awa. Ito ba ang sinabi ko noon, Dencio? Nagmakaawa rin ako noon, hindi ba? Nanginginig siya. Sinusubukan akong itulak, pero lalo ko pang hinigpitan ang pagkakahawak. Maria! Patawad! Patawad? Hindi mo na yan makukuha. Sa isang mabilis na galaw, sinaksak ko ang matatalim kong kuko sa kanyang leeg. Napanganga siya, ngunit hindi na nakasigaw. Kitang-kita ko ang panlilisik ng kanyang mata bago siya tuluyang mawalan ng buhay. Bagsak ang katawan niyang duguan sa lupa. Ngumisi ako bago tumalikod. Isa na ang nabawasan. Si Tomas na ang susunod. Alam kong nararamdaman na niya ang takot. Mula nang matagpuan ang bangkay ni Dencio, hindi na siya lumalabas ng mag-isa. Pero kahit pa magtago siya, hindi siya makakatakas sa akin. Nakita ko siyang naglalakad pauwi mula sa bahay ng kanyang nobya. Malalim ang gabi at alam kong nagmamadali siyang makauwi. Hindi niya napansin ang paglapit ko mula sa dilim. Tomas, malamig kong tinig na bumulong sa likuran niya. Napalingon siya at kita ko agad ang takot sa kanyang muka.
Maria! Akala mo ba nakalimutan na kita? Napalunok siya. Sinubukan niyang umiwas. Maria, kung ano man ang iniisip mong gawin, hindi ko naman ginusto ang nangyari noon. Hindi ko naman kasalanan. Si Densyo ang may gusto noon. Lumapit ako sa kanya. Pinipilit siyang umatras palapit sa isang madilim na sulok. Ganun ba? Hindi ikaw ang may gusto. Pero wala ka ring ginawa para pigilan sila. Hindi ba dapat pareho lang yon? Hindi, Maria. Nananaginip ka lang. Ginugulo ka lang ng isip mo. Huwag mo akong gawing tanga, Tomas. Natatandaan mo ba kung paano ka tumawa noon? Kung paano mo sinabi na wala akong magagawa dahil mahina lang ako? Napapikit siya. Nanginginig na ang kanyang katawan. Maria, pakiusap. Patawarin mo na ako. Napangiti ako. Dahan-dahang inilapit ang labi ko sa kanyang tenga. Sige, tatanggapin ko ang patawad mo. Bahagya siyang napahinga ng maluwag. Akala niya'y pinapatawad ko nga siya. Ngunit bago pa siya makagalaw, hinablot ko ang kanyang dibdib at marahas na bumaon ang aking matatalim na kuko sa kanyang laman. Napakapit siya sa kamay ko. Sinusubukang alisin ito pero huli na. Nakita ko ang takot sa kanyang mga mata habang unti-unti kong hinugot ang kanyang puso. At nang matanggal ko ito, tuluyan nang naglaho ang kanyang buhay. Ginitian ko ang malamig niyang katawan. Isa na lang. Si Raul ang pinakahuling buhay sa kanilang tatlo. Alam kong hindi na siya mapakali. Ilang araw na siyang nagkukulong sa bahay. Hindi lumalabas. Kahit sa gabi, hindi siya natutulog. Palaging may hawak na itak sa tabi niya. Pero alam kong darating ang araw na pagod na siyang maghintay. At dumating nga ang gabing iyon. Lumabas siya ng bahay. Hawak ang itak. Palingalinga sa paligid. Alam niyang may sumusunod sa kanya. Alam niyang hindi siya ligtas. Lumabas ako mula sa pagkakatago. Raul. Napalingon siya. At kitang-kita ko ang pagkaputla ng kanyang muka. Hindi! Imposible! Ano? Hindi ka ba natutuwa? Ako ang pinakagusto mo noon, hindi ba? Napasandal siya sa pader. Nanginginig. Maria! Pakiusap! Lumapit ako sa kanya. Marahan. Pinaglalaruan ang takot sa kanyang mga mata. Pakiusap? Inilapit ko ang mukha ko sa kanya. Iyan din ang sinabi ko noon. Raul, napapikit siya. Huminga ng malalim. Alam niyang wala na siyang ligtas. Sinubukan niya akong hatawin ng itak. Ngunit mabilis akong umiwas. Sa isang iglap, hinawakan ko ang kanyang kamay at pinilipit ito. Napasigaw siya sa sakit. Napaluhod. Maria! Tama na! Makiusap! Ayoko pang mamatay! Akala mo ba may awa pa ako? Bago pa siya makasagot, isang mabilis na galaw ang ginawa ko. At sa isang saglit, ang sigaw ni Raul ay tuluyan ng naputol. Tatlo na silang nawala at sa wakas, natamo ko na ang aking hustisya. Kinabukasan, nagimbal ang buong baryo sa bangkay ni Raul. Walang may alam kung sino ang may kagagawan. Sa pangatlong pagkakataon, nagulantang ang baryo sa bangis ng aswang na pumapatay sa mga lalaki. Alam kong kailanman ay hindi ko na maibabalik ang dating ako. Ang halimaw sa loob ko ay hindi na kailanman mawawala. Ngunit sa bawat gabi ng kabilugan ng buwan, nakikita ko ang aking refleksyon sa tubig. Hindi na isang mahina at durog na babae. Kundi, isang nilalang na lumaban at nagtagumpay. At sa katahimikan ng gabi, naririnig ko pa rin ang kanilang mga sigaw. Ngunit hindi na ako natatakot. Dahil ako si Maria at natamo ko na ang aking hustisya.